Mainit ang araw sa Sitio San Gerardo, isang liblib na lugar sa paanan ng bundok Arayat, kung saan ang mga taniman ng kalamansi ay tila walang katapusan. Sa gitna ng malawak na lupain na iyon, matatagpuan ang Hacienda Verdolaga, isang lupaing pagmamay-ari ni Don Fausto, isang kilalang hasyendero na pinagpipitagan pero kinatatakutan ng mga manggagawang kanyang pinapasahod. Sa gilid ng taniman, isang binatilyong payat, maitim ang balat sa araw at may mata ng isang taong sanay sa hirap ang walang tigil sa pamimitas ng mga hinog na kalamansi. Siya si Berto, 17 taong gulang, ulila na sa ama't ina, at nagsimulang magtrabaho sa hasyenda upang masuportahan ang kanyang 2 nakababatang kapatid. Berto, bilisan mo. Wala pa sa kalahati iyang punong iyan, sigaw ni Mang Siloy ang tagapangasiwa ng taniman. Opo Mang Siloy, tugon ng binata habang pinupunasan ng pawis gamit ang laylayan ng kanyang lumang kamiseta. Tila walang pahinga si Berto sa maghapon. Gumigising siya ng alas 4 ng umaga upang makapaghanda ng agahan sa kanyang mga kapatid at makarating sa hasyenda bago sumikat ang araw. Tinitiis niya ang init, pagod at gutom kapalit ng 300 pisong sahod bawat araw. Ngunit sa likod ng kanyang pagsusumikap ay ang unti-unting pag-usbong ng pangarap, makapagtapos, makapagtayo ng sariling maliit na bukirin at hindi habambuhay na yumuyuko sa kagustuhan ng mga tulad ni Don Fausto. Isang hapon, habang namimita si Berto sa likurang bahagi ng hasyenda, isang bahagi na bihirang puntahan ng ibang trabahador, napansin niyang may isang kakaibang puno ng kalamansi. Ang mga bunga nito ay tila mas makinang, mas malalaki at mas mabango kaysa sa karaniwang mga kalamansi. Nilapitan niya ito. Teka, parang hindi ito dating nandito, bulong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan niya ang puno, napansin niya ang isang maliit na kuweba sa ilalim ng ugat nito. May bahagyang liwanag na nagmumula roon. Nanginginig ang kanyang tuhod, pero hindi niya mapigilang lumapit. Sa kanyang paglapit, narinig niya ang isang mahinang tinig na tila nagmumula sa loob. Tulungan mo ako, napalunok si Berto. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang kasamang trabahador. Malayo siya sa mga mata ni Mang Siloy. Muli niyang narinig ang tinig. Mas malinaw, mas malungkot. Tulungan mo ako. Binata, dahan-dahang sumilip si Berto sa loob ng butas. Doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya inaasahang makikita sa tunay na buhay. Isang duwende, maliit, may puting balbas at suot ang damit na parang galing sa ibang panahon. Nakakadena ito sa isang maliliit na bakal na tila pilit ikinuble sa ilalim ng lupa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Berto. Pilit pinapakalma ang sariling damdamin. Matagal na akong nakakulong dito. Matagal ko nang hinihintay ang isang taong may malinis ang puso at diwa, wika ng duwende. Pakawalan mo ako at tutulungan kitang baguhin ang iyong kapalaran. Napaatras si Berto. Duwende ka ba talaga? Hindi ba't sabi ng matatanda, huwag makikialam sa mga nilalang tulad ninyo? Hindi lahat sa amin ay masama, Berto. Ako si Lunti, isang mabuting tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit ipinagkanulo ako ng isang makapangyarihang tao sa lugar na ito. Isang taong sakim sa yaman. Mabilis na kumislap sa isipan ni Berto ang imahe ni Don Fausto. Si Don Fausto ba ang nagkulong sa'yo? Tanong ni Berto. Papalapit. Hindi ko pwedeng sabihin sa ngayon. Ngunit kung pakakawalan mo ako, mabubunyag ang lahat at ikaw, Berto, ay hindi na muling yuyuko sa pang-aapi. Tahimik si Berto. Nanlalamig ang kanyang kamay. Ngunit sa puso niya'y may kumislot na pag-asa. Isang posibilidad na matapos ang mga tao ng pagdurusa ay baka nga may liwanag pa tumango siya. Kumuha siya ng matalim na bato at pinukpok ang maliit na bakal na tanikala. Tumagal ito ng ilang minuto bago tuluyang mabasag ang huling tanikala. Biglang lumiwanag ang paligid ng kuweba. Naramdaman ni Berto ang malamig, ngunit mapagpalang hangin na tila yumakap sa kanya. Tumayo si Lunti, tumingin sa mata ng binata. Ngayon ay magsisimula na ang pagbabagong matagal mo nang hinihintay, Berto, at mula sa araw na iyon, hindi na naging ordinaryo ang buhay ng binatang trabahador. Kinabukasan, tila mas maliwanag ang araw para kay Berto. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon,
Pakiramdam niya'y may bagong pag-asang dumapo sa kanyang balikat. Habang binabagtas niya ang daan patungong taniman, nakangiti siya tila magaan ang katawan, bagamat hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang kakaibang pangyayaring naganap kahapon, ang pagkikita nila ng duwending si Lunti. Sigurado? Ba akong totoo yon? Baka naman bangungot lang, bulong niya sa sarili. Ngunit ramdam pa rin niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat nang maputol niya ang mga tanikala ni Lunti. Pagdating sa taniman, pinili niyang bumalik sa likurang bahagi ng hasyenda kung saan niya unang nakita ang mahiwagang puno. Pagdating doon, wala na ang liwanag sa ilalim ng puno, ngunit tila mas luntian at mas buhay ang mga dahon. Ang mga kalamansi roon ay kasing laki ng mga itlog ng pato, matataba at mabango. Biglang sumulpot si Lunti mula sa anino ng punong kahoy. Mabuting bumalik ka, Berto, aniya nakangiti. Ngayon simulan na natin ang unang hakbang. Anong hakbang? Tanong ni Berto, bahagyang kinakabahan. Ipinangako ko sa iyo ang tulong ko, pero kailangan mo ring matutunang makinig sa kalikasan, sa lupa at sa espiritu ng taniman. Maraming lihim ang Hacienda Verdolaga, at kung gusto mong mabago ang iyong kapalaran, kailangan mong malaman ang mga ito. Mula sa kanyang maliit na sako, inilabas ni Lunti ang isang maliliit na buto na tila kasing laki lang ng butil ng palay, ngunit kumikislap na parang ginto. Ito ay mga buto ng kalamansing mula sa panahon ng matatandang engkanto. Kung itatanim mo ito at aalagaan ng may kabutihang loob, ang bunga nito'y may kapangyarihang hindi mo aakalain. Inabot ito ni Berto, nanginginig pa rin sa kaba. Bakit ako, Lunti? Tinanong ko rin yan noon, sagot ni Lunti. Hanggang sa matutunan kong ang mga tulad mo, mga pusong hindi marunong manakit kahit inaapi, ay siyang karapat-dapat magtanim ng bagong kinabukasan. Walang alinlangan, itinanim ni Berto ang mga buto sa gilid ng mahiwagang puno. Tinakpan ng lupa at diniligan mula sa balon ng hasyenda. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis, narinig niya ang yabag ng isang tao, malalaki, mabibigat at puno ng yabang. Hoy, anong ginagawa mo riyan sa likod? Sigaw ni Anton, ang matagal ng mayabang at malupit na anak ni Don Fausto. Napalingon si Berto. Bitbit pa niya ang palayok na pinag-inuman ng duwende. Nagtatanim lang po ako, Sir Anton. Ha? Nagkakalkal ka ng lupa sa pag-aari namin. Anong binabaon mo, ha? Lapit ni Anton at sinipa ang lupang tinaniman ni Berto. Huwag mong akalaing makakaisa ka sa amin. Mga trabahador kayong dapat sinusunod lang. Bago pa man makasagot si Berto, naramdaman niya ang pagkislot ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumigil si Anton, napatingin sa paligid. Ano yon? Biglang may umuusbong na maliit na halaman mula sa mismong tinanim ni Berto, isang punong kalamansi na sa loob lamang ng ilang segundo ay unti-unting lumaki. Namangha si Berto at napaatras si Anton sa takot. Anong klaseng kalamansi ito? Sigaw ni Anton, sabay takbo palayo. Naiwang nakatulala si Berto habang si Lunti ay lumutang mula sa likod ng puno. Magsisimula ng mabunyag ang lihim. Magsisimula na rin ang panganib. Sa araw na iyon, kumalat ang balita na may milagro raw na punong kalamansi sa hasyenda. Isang punong biglang sumibol at namunga sa loob lamang ng iilang minuto. Ang ibig sabihin nito, bulong ni Lunti, ang mahika ay muling nagising. At hindi ito magugustuhan ng taong minsang nagkulong. Sa akin, hindi pa man nakakabawi si Berto mula sa pagkagulat, dumating si Mang Siloy na may kasamang ibang trabahador. Berto, anong ginawa mo sa punong iyan? Mariing tanong ni Mang Siloy. Wala po, nagtanim lang po ako. May nagsabi sa akin na may kinakausap ka raw kung kani-kaninong engkanto. Huwag mo kaming idadamay sa kabaliwan mo, Berto. Ngunit, bago pa siya mapagalitan palalo, tumigil ang lahat sa pag-angal. Sapagkat mula sa punong itinanim ni Berto, bumagsak ang isang kalamansing kulay ginto. At ang amoy nito ay parang pinaghalong tamis ng pulot at sariwang hangin ng bukid. Pinulot ito ni Mang Siloy at nilasahan. Napatingin siya kay Berto, malawak ang mga mata. Berto, anak, ito na ang pinakamasarap na kalamansing na tikman ko sa buong buhay ko. At mula sa puntong iyon, nagsimula nang mapansin si Berto sa hasyenda. Ngunit ang kanyang bagong tinanim ay hindi lamang magdadala ng kabutihan. Sa likod ng mahiwagang bunga
ay may mga matang nagmamasid, mga matang ayaw sa pagbabagong kanyang dala. Sa pagdaan ng mga araw, naging usap-usapan sa buong hasyenda ang punong kalamansi na itinanim ni Berto. Araw-araw tila himala ang nagaganap. Ang punong iyon ay namumunga kahit walang patubig at ang bawat bunga ay may kakaibang lasa, matamis, ngunit may haplos ng malamig na simoy ng hangin. Mula sa pagiging isang binatang trabahador na madalas laitin, si Berto ngayon ay biglang naging tampok sa tuwing magpupulong ang mga katiwala ng hasyenda. Ang ibang trabahador ay unti-unting lumalapit sa kanya. Nagtatanong kung anong abono ang gamit niya, anong dasal ang sinasambit at kung may sikreto siyang itinatago. Ngunit sa kabila ng biglaang kasikatan, nanatiling tahimik si Berto. Hindi niya maaaring ipagsabi ang tungkol kay Lunti. Alam niyang kung mabunyag ito, baka hindi lamang siya kundi pati ang duwende ay mailagay sa panganib. Habang siya'y nakaupo sa lilim ng punong itinanim niya, muli siyang dinalaw ni Lunti. "Mag-ingat ka na, Berto," wika ng duwende. Ang mga matang nakakubli sa gabi ay nagsimula ng gumalaw. Hindi lang si Anton ang dapat mong pag-ingatan, may mas malalim pa rito. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Berto kunot noo. Ang hasyendang ito ay matagal nang pinamumugaran ng mga nilalang na hindi mo nakikita. Ilan sa kanila ay dating mga alagad ng liwanag, ngunit tinukso ng kapangyarihan. Isa sa kanila ang siyang nagtali sa akin ng kadena sa ilalim ng punong iyon. At pakiramdam ko'y nagsimula na siyang magising. Sa loob ng bahay na bato, sa kabilang dako ng hasyenda, sa loob ng antigong bahay na bato kung saan nakatira si Don Fausto, may mga lihim na matagal nang hindi nabubunyag. Sa silong ng bahay, may isang silid na matagal nang sinarado. Ang kwarto ni Don Ernesto, ang yumaong ama ni Don Fausto, doon sa isang lumang altar na yari sa itim na kahoy, nakapatong ang isang anting-anting na pinamamana sa bawat henerasyon ng angkan ng mga Verdolaga. Ngunit ang anting-anting na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito'y may pulang bato sa gitna na kumikislap tuwing may nilalang ng kalikasan na gumagamit ng mahika sa paligid. At ngayong muli nang umusbong ang kapangyarihang engkanto sa lupa ng hasyenda, ang pulang bato ay unti-unting nag-iinit, ang pagbabalik ng mangkukulam. Samantala, sa gubat sa likod ng taniman, isang nilalang ang unti-unting umaahon mula sa lupa. Si Aling Ursula, isang matandang mangkukulam na matagal nang ipinagtabuyan ng mga tao, ay nananahimik sa kanyang kubo. Ngunit sa gabing iyon, may dumating sa kanyang panaginip, isang aninong walang mukha, bumubulong ng mga salitang sawi at pagkaganid. "Bumangon ka, Ursula. May bagong punong isinilang mula sa lahi ng liwanag. Huwag mong hayaan na muli kayong pagharian ng mga duwende." Nagising si Ursula sa gitna ng gabi. Sa kanyang kamay ay biglang sumiklab ang isang itim na apoy. Hindi pa tapos ang digmaan, bulong niya. At kung totoo ngang may batang kaluluwa na lumalapit sa Lunti, dudurugin ko iyon bago pa siya maging tagapagligtas. Ang bangungot ni Berto. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Berto, sa kanyang maliit na barong-barong, dinalaw siya ng isang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niyang ang buong hasyenda ay nabalot ng dilim. Ang mga punong kalamansi ay natuyo. Ang mga bunga ay naging itim na ginto. At mula sa lupa ay umaahon ang mga nilalang na may mata ng apoy. Sa gitna ng taniman, nakatayo si Anton, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng puti, puro itim, at sa kanyang mga palad ay may hawak siyang anting-anting na kumikislap ng dugo. Sa tabi niya may isang matandang babae na humahalakhak, habang sa kanyang likuran ay ang punong itinanim ni Berto, unti-unting natutuyo. "Berto!" Hiyaw ng isang tinig, boses ni Lunti ngunit tila nalulunod sa hangin. Napabalikwas si Berto, pawis na pawis, habol ang hininga. Sa may bintana ng kanyang barong-barong, nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa dilim. Ang unang babala, kinabukasan, sa pagdating niya sa taniman, laking gulat niya nang makita niyang ang mga bagong bunga ng mahiwagang puno ay tinanggal ng kung sino sa gabi. Napaupo si Berto. Hindi siya nakapagsalita. Biglang lumitaw si Lunti mula sa lupa, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay hindi na masayahin. Nauna na sila. Ang digmaan ay nagsimula na, Berto, at ikaw ang piniling tagapagtanggol ng punong ito. Pero, paano ako lalaban? Isa lang akong trabahador.
Wala akong lakas, wala akong kapangyarihan. Tumango si Lunti at inilabas ang isang munting supot mula sa kanyang maliit na sako. Hindi lahat ng lakas ay makikita sa lakas ng katawan. Sa loob ng supot na ito ay ang unang regalo ng kalikasan, ang alab ng kabutihan. Gamitin mo ito sa tamang oras. Inabot ni Berto ang supot, nanginginig ang kamay. Hindi ka na isang pangkaraniwang binata, Berto. Isa ka ng tanod ng kalikasan. Tahimik, si Berto habang hawak ang maliit na supot na iniabot ni Lunti. Mabigat ito sa kanyang palad kahit na sa totoo'y tila wala namang laman. Ngunit may kakaibang init na nagmumula rito. Isang init na hindi nakasusunog, kundi tila umaabot sa kanyang puso. Parang isang yakap ng liwanag sa gitna ng malamig na gabi. Sa ilalim ng punong itinanim niya, muli siyang lumuhod at ibinaon ang supot sa paanan ng ugat. Babantayan ko ito, bulong niya, hindi nila ito mauubos. Ngunit habang sinisikap niyang intindihin ang mga babala ng duwende, ang mga tao sa paligid ay unti-unting nagbabago ang tingin sa kanya. Usap-usapan sa looban. Napansin mo ba yon? Si Berto parang may taglay na swerte ngayon, wika ni Kaaling. Rosa sa kanyang kapitbahay habang naglalaba sa may ilog. Oo nga, ilang linggo pa lang pero yung punong itinanim niya parang laging may ani. Samantalang yung sa iba tuyo o may peste, sagot naman ni Mang Isko. Baka may ginawang kababalaghan ng batang yon. Baka may kabaligtaran. Hindi kaya albularyo ang nuno niya? Hindi rin nakaligtas si Berto sa mga mata ng mga katiwala ni Don Fausto. Sa isang lihim na pagpupulong ng mga tagapangasiwa ng taniman, binuksan ni Anton ang usapin. Bakit tila may ginagawa si Berto na hindi natin alam? Masyadong mabilis ang paglaki ng tanim niya. At kung hindi ako nagkakamali, may gumagalaw sa gabi. Isang nilalang na maliit, mabilis at hindi tao. Baka daga lang yan, tugon ng isang katiwala. Hindi yon daga, mariing sagot ni Anton. May engkanto sa punong iyon at alam ko kung paano ito aalisin. Pagsasanay kay Berto. Samantala sa gabi tinuruan ni Lunti si Berto kung paano gamitin ang alab ng kabutihan. Hindi ito sandata para manakit. Paliwanag ng duwende habang nakapatong sa isang malaking ugat ng puno. Ito ay apoy na sumisindak sa kadiliman. Hindi ito makikita ng karaniwang mata. Ngunit sa mga nilalang ng dilim, ito ang apoy na nagsisilbing pako sa kanilang mga kaluluwa. Paanong gagamitin? Tanong ni Berto. Ilapat mo ang kamay sa lupa kapag may panganib. Ibulong ang mga salitang ito. Liwanag ng ugat, mag-alab ka sa aking laman. At hayaan mong ang puso mo ang maging gabay. Nagsanay si Berto gabi-gabi. Kapag madilim at walang buwan, hahawak siya sa lupa. Babanggitin ang dasal at mararamdaman niya ang init sa dibdib. Minsan ay may liwanag na tila apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nakakakilabot, ngunit nagbibigay lakas. Sa tuwing ginagamit niya ito, ramdam niya ang presensya ng isang sinaunang puwersa na nakabantay. Ang pag-atake ng itim na anino isang gabi habang natutulog si Berto sa kanyang barong-barong, nagising siya sa tunog ng kaluskos. Sa labas may gumagalaw sa taniman. Dahan-dahan siyang lumabas, hawak ang gulok na kalawangin at lumapit sa punong kalamansi. Doon niya nakita ang isang itim na anino, isang nilalang na hindi tao, nakalugay ang buhok, may mga matang pula at katawan na mistulang usok. Kinukuha nito ang mga bunga ng kanyang punong kalamansi. Pinipitas at kinakain habang bumubulwak ang maitim na laway. Hoy! Sigaw ni Berto. Lumingon ang nilalang. Sa isang iglap, humagis ito sa kanya. Mabilis, gutom, at galit. Napaatras si Berto, ngunit agad niyang inilapat ang kamay sa lupa. Liwanag ng ugat, mag-alab ka sa aking laman. Mula sa kanyang dibdib biglang sumiklab ang liwanag. Ang katawan niya ay nagliwanag na parang apoy na ginto. Nang lumapit ang nilalang, tila ito nasunog sa hindi nakikitang apoy. Nagsisigaw, ito nagngangalit at biglang naglaho sa anyo ng itim na alon ng usok. Hingal na hingal si Berto nanginginig. Ngunit ligtas ang puno at higit sa lahat, hindi na siya ang dating takot na binata. Ang umagang may malagim na balita. Kinabukasan, isang balitang yumanig sa buong hasyenda. Natagpo ang patay si Kaipe, isa sa pinakamatandang manggagawa, malapit sa puno ng niyog sa likod ng taniman. Wala siyang sugat, pero ang mga mata niya'y nanlalaki at punong-puno ng takot. Parang nakita niya ang kamatayan. Ayon sa mga matatanda,
may mga nilalang na kayang magnakaw ng kaluluwa sa isang sulyap. Sa gitna ng takot, lumapit kay Berto si Aling Rosa. Nakakakita ka ba ng mga hindi namin nakikita, hiho? Hindi sumagot si Berto. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang mga palad at ang munting supot na inilibing niya sa paanan ng puno. Mula nang matagpuan si Kaipe na patay, hindi na naging gaya ng dati ang mga gabi sa loob ng hasyenda. Tahimik pa rin ang mga gabi, ngunit ito'y uri ng katahimikang may bahid ng takot, parang may bumubulong sa mga hangin na hindi dapat marinig. Mga bulong sa hangin, sa mga aninong gumagalaw sa dilim. Nagsimulang maniwala ang ilan na may sumpa ang taniman ni Don Fausto. May mga manggagawang bigla na lang nagkakasakit, nilalagnat ng walang dahilan. May mga batang umiiyak tuwing hating gabi, sabay turo sa kung saan saang sulok ng kanilang mga kubo. Tila may nakikita silang hindi nakikita ng mga matatanda. Ngunit si Berto, sa kabila ng lahat, ay tila lalong lumalakas. Kahit ang pinakamatitinik na damo ay tumutubo sa paligid ng kanyang punong kalamansi. Hindi upang hadlangan ito, kundi para protektahan. Ang ibang manggagaway nagsimula ng lumapit sa kanya. May mga nagtanong kung may taglay ba siyang agimat, may mga nagtanong kung anak ba siya ng albularyo. Ngunit nanatiling tahimik si Berto. Ang pagbisita ni Don Fausto, isang araw, isang pangyayari ang yumanig sa katahimikan. Dumating si Don Fausto, ang mismong may-ari ng hasyenda. Hindi na ito bumibisita noon, ngunit ngayon ay bumaba mula sa kanyang mamahaling sasakyan, sinamahan ng 2 bodyguard at ni Anton, ang katiwala. Diretso siya sa gitna ng taniman. Hinanap niya si Berto. "Berto!" sigaw ni Anton kasabay ng mapanuring tingin ng Don. "Lumabas ka riyan." Lumabas si Berto, tahimik ngunit hindi takot. Nakatindig siya ng tuwid. Kahit pa ang mga mata ni Don Fausto ay parang 2 kutsilyong bumabaon sa kanyang diwa. "Totoo bang may engkanto sa puno mo?" tanong ng Don. "Wala po akong sinasabing ganon," sagot ni Berto. "Puno lang po yan at tinanim ko ng may dasal at tiyaga." Ngumiti ang Don ngunit malamig ang kanyang ngiti. "Alam mo bang may nagsusumbong sa akin? May mga nilalang na hindi mo dapat ginagalaw at ang mga duwende, hindi lahat mabuti. Ang ilang engkanto ay makapangyarihan pero makasarili. Gagamitin ka lang," napatingin si Berto sa kanya. May kakaibang takot ang gumapang sa kanyang batok. Hindi dahil sa banta, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Alam ni Don Fausto ang tungkol kay Lunti. Ang gabing dumating ang mga walang mukha. Ilang araw makalipas, habang ang mga manggagaway nakatulog na sa gitna ng malamig na simoy ng gabi, muling nagising si Berto sa kakaibang katahimikan. Masyado itong tahimik, parang nawala ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon. Nang lumabas siya, nakita niya ang 3 nilalang na nakatayo sa gilid ng kanyang taniman. Walang mukha. Itim ang kanilang balat, ngunit hindi balat ng tao, ito'y parang balat ng nasunog na kahoy. Ang kanilang mga ulo'y bilog ngunit walang mata, ilong o bibig. Ngunit ramdam ni Berto ang matalim nilang mga titig. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumigaw. Sa halip, inilapat niya ang palad sa lupa at muling bumulong. Liwanag ng ugat. "Mag-alab ka sa aking laman." At sa isang iglap, ang paligid ng kanyang puno ay nagniningas sa ginintuang liwanag. Umatras ang 3 nilalang. Nagsimulang manginig, ngunit sa gitna ng pag-atras ng mga nilalang, isang mas malalim na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. "Hindi mo kayang protektahan ang lahat, Berto. Hindi habang buhay, hindi habang may dilim sa puso ng mga tao." At sa iglap na iyon, naglaho ang 3. Iniwan siya sa gitna ng isang napakalamig na hangin na tila dumaan ang kamatayan mismo. Ang babala ni Lunti, kinabukasan, muli siyang binisita ni Lunti sa ilalim ng puno. "Alam nila na pinoprotektahan ka namin," wika ng duwende. "Ngunit darating ang araw, makakapasok sila, hindi sa lupa kundi sa puso ng tao." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang mga taong may galit, inggit at kasakiman, sila ang magiging lagusan ng dilim. Hindi sila masasapian, sila ang magbubukas ng pintuan." Tahimik si Berto. Sa isipan niya, isang mukha ang hindi niya maalis, ang mukha ni Don Fausto. Sa bawat araw na lumilipas, lalong umiigting ang tensyon sa loob ng hasyenda. Ang mga manggagaway hindi na nagsasalita sa isa't isa gaya ng dati. Lahat ay nagmamasid, nag-iisip, nagdududa.
At sa gitna ng lahat ng ito, si Berto'y patuloy na binabantayan ang kanyang punong kalamansi na tila mas sumasariwa sa bawat takot na lumalaganap. Ang lihim ni Don Fausto. Isang gabi, nag-imbita si Don Fausto ng ilang piling trabahador sa kanyang lumang bahay sa gilid ng hasyenda. Isa na rito si Anton ang katiwala. Ngunit sa labas lamang ng mga bintana, may isang anino na tahimik na nakikinig, si Berto. Sa loob, may narinig siyang pabulong na usapan, Don Fausto. Handa na ba ang balon? Anton. Opo, Don. Nalibing na ng malalim. Wala nang makakakita. Don. Fausto. Hindi sapat ang pagkakabaon. Siguruhin mong walang masisinghot na enerhiya mula roon. Nagsisimula ng gumising ang mga bantay. Anton. Paano naman po si Berto? Don Fausto. Kung hindi siya lilipat sa atin, itutumba natin ang kanyang puno at saka natin siya ililibing katabi ng mga nauna. Nanlamig si Berto. Hindi lamang pala ang mga duwende at engkanto ang lihim sa hasyendang ito. May mga bangkay na nakalibing sa lupa. At hindi basta-bastang patay lang, kundi mga patay na may kinalaman sa balon. Ang binaligtad na alamat kinabukasan, pumunta si Berto sa pinakamatandang manggagawa sa hasyenda, si Mang Lakay, isang dating albularyo na nawalan na ng paningin. Ano ba ang balon na binabantayan sa ilalim ng lupa? Tanong ni Berto. Tahimik si Mang Lakay ng ilang sandali. Pagkatapos nagsalita siya sa halos pa-whisper na boses. Hindi balo ng tawag riyan, kundi pusod ng dilim. Noong panahon ng mga Kastila, ginamit ang lugar na iyan para sa ritual ng mga dayuhang bruho. Inilibing nila ang mga sinakripisyong katawan sa ilalim ng puno ng kalamansi, sapagkat ayon sa kanila, ito raw ang puno ng siklo ng liwanag at dilim. Si Don Fausto, hindi siya karaniwang hasyendero. Anak siya ng isa sa mga huling bruho sa rehiyon. Ginagawa niyang negosyo ang lupa, pero ang totoo, binubuhay niya ang mga lumang anting-anting na sinumpa. Ang gumising sa gabi. Sa gabing iyon, habang iniinspeksyon ni Berto ang paligid ng kanyang taniman, muli siyang naramdaman ng malamig na simoy ng hangin. Ngunit ngayon, hindi lang ihip ang dumaan, kundi usok, maitim, mabigat, matingkad ang amoy ng nasusunog na alkitran. Sa gitna ng taniman, isa sa mga malalapit na puno ay biglang nagliyab, hindi sa apoy kundi sa itim na apoy. Sa likod nito, isang nilalang ang lumitaw, matangkad, payat, at tila gawa sa pinagsamang katawan ng tao at hayop. Wala itong mukha tulad ng mga nilalang noong gabi, ngunit ito ay may sungay at mahahabang kuko. Berto. Usal ng nilalang sa tinig na tila isang daang pabulong. Hindi mo kayang itago ang liwanag. Kahit pa may duwende kang kakampi, hindi mo kayang talunin ang lahi ng una mong pinanggalingan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Berto, nanginginig, ngunit nananatiling nakatindig. Ngunit bago pa ito sumagot, biglang nagliwanag ang punong kalamansi. Lumitaw si Lunti, may hawak na gintong tungkod. Isang sigaw ang binitawan ng duwende at ang nilalang ay napaurong, umusok at nawala sa hangin. Ang katotohanang unti-unting nabubunyag. Nang makaalis ang nilalang, tumingin si Lunti kay Berto, seryoso ang mukha. Hindi ka lang basta trabahador, Berto. May dugo ka ng matandang angkan, anak ka ng lupa at anak ka rin ng kadiliman. Kaya sila natatakot sa'yo at kaya ka rin pinipilit buwagin ng Don. Napatigil si Berto. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagkakaiba, ngayon ay unti-unting nabibigyang liwanag. Ang duwende na matagal na niyang kakampi, tila may mas malalim pang alam kaysa sa inakala niya. Hindi na makatulog si Berto. Sa isipan niya ay patuloy na umuukit ang sinabi ni Lunti, na siya'y anak ng lupa at kadiliman. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang likas na lakas sa pagtatanim, ang koneksyon niya sa kalikasan, lahat pala'y bunga ng isang mas malalim na pinagmulan. Ngunit alin sa dalawa ang dapat niyang yakapin, ang liwanag ng lupa o ang anino ng pinagmulan niyang kadiliman, mga palatandaan ng pagkagising. Kinabukasan, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari sa hasyenda. May mga manggagawang biglang nawawala. Ang iba natatagpo ang parang binutas ng matatalas na kuko sa katawan. Ang mga punong kalamansi sa kabilang dulo ng plantasyon unti-unting natutuyo sa kabila ng ulan at wastong pagdidilig. May kinakaladkad ang lupa
bulong ng mga manggagawa, may kaluluwang binubuhay sa ilalim ng tanim. Sa mga ganitong pagkakataon, lumalapit na kay Berto ang mga trabahador. Tila kinikilala siyang bagong haligi ng pag-asa. "Tulungan mo kami," dasal ng isang matandang babae. Ikaw lang ang hindi nila masaling. Ngunit sa kabila ng paglapit ng mga tao, si Berto'y napapalibutan rin ng panganib. Sa gabi, may mga matang nakatitig sa kanya mula sa mga kakahuyan. May mga aninong bumubulong ng kanyang pangalan, ang panaginip ng nakaraan. Sa isang gabi ng malalim na antok, dinala si Berto sa isang panaginip. Doon nasa gitna siya ng malawak na kapatagan, habang sa paligid niya ay mga duwendeng nakasuot ng gintong balabal. Sa gitna ng kapatagan, may isang matandang duwende, mas matanda pa kay Lunti. May hawak itong baston na may hugis araw at bituin sa dulo. "Ikaw ang anak ng isang tagapangalaga at isang sinumpa," wika ng matanda. "Ang iyong ina ay isang babaylang tagapagtanggol ng kalikasan. Ngunit ang iyong ama ay isang sinumpang mandirigma ng kadiliman, tagapagsilbi ng lumang kultong itim. Sa dugo mo'y may halong kapangyarihang kayang sirain o iligtas ang mundong ito." Itinuro nito ang isang imahe sa lupa, ang balon sa loob ng hasyenda, ngunit ngayon ito'y bumubula ng dugo. Mula rito'y lumilitaw ang itim na usok na pumapatay sa lahat ng may pusong mahina. Kung hindi mo pipiliin ang panig mo, ikaw mismo ang magiging tulay sa pagbabalik ng dilim. Pagdilat ni Berto, pawis na pawis siya. Ngunit sa kanyang palad, may isang bakas, isang hugis punong kalamansi na tila itinatak ng apoy. Ang pagtataksil ni Anton. Sa tanghalian ng araw na iyon, nakita ni Berto si Anton na may kasamang mga lalaki mula sa labas ng hasyenda. Nakaitim ang suot ng mga ito at ang iba'y may tattoo ng ahas na pumapalibot sa araw. Pinuntahan niya si Mang Lakay para tanungin. Yan ang mga tauhan ng Sangre Negra, mga alagad ng lumang kulto. Matagal nang patay ang grupong yan, pero mukhang muling binuhay ni Don Fausto. "Paano kung ibalik nila ang balon?" tanong ni Berto. "Hindi lang balon ang binubuksan nila, Berto. Binubuhay nila ang mga espiritong matagal nang sinasakal ng liwanag. At ikaw ang huling piraso sa ritual nila. Ang lihim na alay." Sa hapon ding iyon, habang pinagmamasdan ni Berto ang kanyang tanim, may naramdaman siyang gumagapang sa ilalim ng lupa. Lumuhod siya at inilapat ang palad sa lupa. Tumitibok, tulad ng puso. Biglang lumabas si Lunti mula sa likuran ng puno. May alay si Don Fausto ngayong gabi, isang inosente, isang batang manggagawa. Iaalay ito sa pusod ng dilim para buksan ang huling selyo. "Pipigilan natin," mariing sagot ni Berto, ngunit umiling si Lunti. "Hindi ko kayang pumasok sa ilalim ng hasyenda. Banang lahi namin ron, ngunit ikaw lang ang makakapasok, isa kang tulay, ang bagong layunin." Habang lumulubog ang araw, dumaan si Berto sa kanyang kubo at kinuha ang lumang gulok ng kanyang ina, isang punyal na gawa sa kahoy ng santol at may mga ukit ng mga sinaunang letra. Ayon sa kanya, ito raw ang proteksyon laban sa engkanto at impakto. Huminga siya ng malalim. Hindi na ako pwedeng umatras. Lumabas siya sa kanyang kubo, tanga ng punyal, at sa kanyang likuran, tahimik na sumunod si Lunti. Bitbit ang isang palayok na may apoy na berde. Simulan na natin. Ang gabi ay bumalot sa hasyenda, gaya ng isang makapal na kumot ng kadiliman. Sa kabila ng tila tahimik na paligid, may kung anong alingaw-ngaw ng panganib sa bawat ihip ng hangin. Tila hinahaplos ng dilim ang bawat sulok ng plantasyon at sa ilalim nito'y may isang lihim na muling nabubuhay, ang pagpasok sa lumang silong. Kasama si Lunti, tahimik na gumapang si Berto sa likurang bahagi ng bahay ni Don Fausto. Isang luma at halos nalimot na silong ang kanilang pakay. Pinaniniwala ang may nakatagong lagusan papunta sa ilalim ng hasyenda. Matagal na raw itong isinara matapos ang isang matinding sunog sa lumang kamalig. Ngunit sa totoo'y sinadya palang. Ikubli pinunit ni Lunti ang damo at niyugyog ang isang matandang takip ng bato. Sa ilalim nito, may lumang hagdanang kahoy na bumaba sa dilim. "Walang duwending pwedeng pumasok dito," bulong ni Lunti. "Ngunit ang dugo mo, Berto, ang pinagsamang lupa at dilim. Ikaw lang ang makakatawid." Huminga ng malalim si Berto, hawak ang gulok ng kanyang ina.
Bumaba siya sa hagdanang iyon. Tila bawat hakbang ay lumulubog siya sa nakaraan, sa mga lihim ng kanyang lahi, ang pusod ng kadiliman. Pagdating sa ibaba, napadako siya sa isang kuweba na may mga nakasinding sulo. Sa gitna nito, may hugis bilog na altar. Yari sa mga ugat ng matandang puno at pinatigas na dugo. Nakatayo roon si Don Fausto, si Anton, at 3 lalaking nakahubad ang itaas balot ng itim na tinta ang katawan, at sa gitna ng altar, nakatali ang isang batang trabahador, si Tinoy, ang bunso sa mga tumutulong sa Calamansi Farm. Nakatatak, sa noo nito ang hugis ahas. Nagsisimula na ang pagsilang ng bago kong kaharian, bulong ni Don Fausto. Ang hasyendang ito'y magiging sentro ng bagong daigdig ng dilim. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, sinabayan ng pag-alog ng lupa. Mula sa mga bitak ng sahig, lumabas ang mga itim na ugat na tila may buhay. Gumagapang papalapit sa katawan ni Tinoy ang pakikialam ni Berto. Mula sa anino, mabilis na sumulpot si Berto. Inihagis niya ang lutong palayok ni Lunti. Pumutok ito sa sahig ng altar at biglang sumiklab ang apoy na berde sa paligid. Napasigaw ang isa sa mga lalaki habang si Don Fausto'y napaatras. Walang sino man ang ako ng kaluluwang di sa kanya, sigaw ni Berto. Nagtagpo ang kanilang mga mata, si Don Fausto at si Berto. Sa titig pa lang, alam nilang magkaugnay ang kanilang tadhana. Bakit ka lumalaban sa dugong pinagmulan mo? Ani Don Fausto. Ang ama mong pinatay ko'y isang mandirigmang dilim, kaya't dapat lang na ikaw ang pumalit sa kanya. Nagkamali ka, sagot ni Berto. Ang dugo ko ay pinaghalo ng liwanag ng lupa at dilim ng pinagmulan, at ako mismo ang pipili ng landas ko. Ang labanan sa altar. Inundayan ni Anton ng saksak si Berto, ngunit mabilis itong nakailag. Binigwasan niya ng gulok ang braso ni Anton. Tumilamsik ang dugo, ngunit imbis na pula, itim ang lumabas. Napasigaw ito, tila nasunog ng banal na armas, ang kanyang laman. Ang 3 lalaking may tattoo ng ahas ay lumapit kay Berto, ngunit biglang sumulpot mula sa anino ang espiritu ng kanyang ina, isang anyong ulap ng puting liwanag. Lumutang ito sa likuran ni Berto, hawak ang isang anting-anting. Hindi ka nag-iisa, anak ko, tiwika ng espiritu. Lumakas ang loob ni Berto. Sa isang iglap, sinaksak niya ang ugat sa gitna ng altar. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Fausto habang umangat ang usok mula sa pagkabasag ng selyo. Tumilapon ang katawan ni Tinoy papalayo. Ligtas mula sa alay, ang lupa'y lumindol. Gumuho ang bahagi ng kuweba, ang paghuhukom. Sa huling sandali, bago matabunan ng mga bato, lumipad ang espiritu ng kanyang ina at tinulak si Berto pataas sa hagdanan. Sa kanyang likuran, nabaon sa dilim sina Don Fausto, Anton at ang mga kasamahan nilang alagad ng kadiliman. Pag-akyat niya, sinalubong siya ni Lunti, nakangiti, may luhang dumadaloy sa pisngi. Nagtagumpay ka, pero hindi pa ito ang wakas, ang katahimikan. Pagkatapos ng gulo kinabukasan, nagliwanag muli ang araw sa buong hasyenda. Ang mga kalamansi ay muling nagkabunga. Ang mga trabahador ay tahimik na nagtrabaho, ngunit may bagong respeto kay Berto. Hindi na muling nakita si Don Fausto. Naisalba si Tinoy at unti-unting nakalimutan ng mga tao ang takot ng nakaraang gabi. Ngunit sa loob ng puso ni Berto, alam niyang may bahagi ng kadilimang hindi pa tuluyang napupuksa. Marami pa akong kailangang tuklasin, bulong niya, at marami pa akong dapat ipaglaban. Ang panibagong simula. Makalipas ang ilang araw mula sa pagbagsak ng altar sa ilalim ng hasyenda, unti-unting bumalik ang katahimikan sa Hacienda Villamor. Si Berto ay muling nagtatrabaho sa mga taniman ng kalamansi, ngunit hindi na siya basta trabahador lang. Siya na ngayon ang bagong tagapangalaga ng hasyenda. Naging misteryo sa mga tao ang biglaang pagkawala ni Don Fausto. Ang sabi ng ilan, lumayas ito dahil sa utang. Ang iba na may nagbubulungan na sinaniban daw ito ng masamang espiritu at nilamon ng sariling kasakiman. Ngunit ang totoo ay alam lamang ni Berto, ni Lunti at ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. May panaginip sa ilalim ng buong buwan. Isang gabi habang nakahiga sa silong ng kanyang kubo, napabalikwas si Berto mula sa isang kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakatayo siya sa gitna ng gubat.
Sa harap ng isang nilalang na may balat na tila putik, may mga mata ngunit walang bibig, at ang tinig nito ay umaalingaw-ngaw direkta sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang sumpa. Ang ugat ay naputol, ngunit ang binhi ay nalibing. Sa ika-11 gabi ng ganap na buwan, babalik ang anino upang kunin ang kanyang ina. Napakagatlabi si Berto. Ang kanyang ina, bulong niya. Ako ba ang tinutukoy nito? Hindi na siya nakatulog. Kinabukasan, agad niyang kinausap si Lunti, ang payo ng duwende. Nasa ilalim ng isang punong balete si Lunti, nakaupo sa ibabaw ng batong sagrado habang pinupunasan ang kanyang kawayan na may ukit ng mga lumang simbolo. May bumisita sa panaginip ko kagabi. Ani Berto tumigil sa paghaplos si Lunti. May mata ngunit walang bibig, isang tinig sa hangin tumango si Berto. Oo, sinabi niyang babalik ang anino upang kunin ang kanyang ina. Napabuntong hininga si Lunti. Kung totoo man, ito kailangan mong bumalik sa pinanggalingan ng lahat, ang pusod ng lumang lupa, sa paanan ng bundok Kabalbalan. Doon ka isinilang, Berto, hindi rito sa hasyenda. Ang pinagmulan ni Berto. Habang naglalakad sila ni Lunti sa kagubatan patungong bundok Kabalbalan, isinalaysay ng duwende ang matagal ng lihim. Noong ipinanganak ka, Berto, hindi ka kagaya ng ibang bata. Bunga ka ng pag-ibig na bawal. Ang ina mo, si Aling Rosa, ay isang tagapag-alaga ng kalikasan, isang bantay ng mga ugat ng lupa. Ang ama mo, si Lagrido, ay isang alagad ng dilim, isang tagapagmana ng itim na agham. Nagtagpo sila, nagmahalan, at ikaw ang bunga, napahinto si Berto. Bakit hindi niya sinabi? Upang iligtas ka, sagot ni Lunti. Ngunit ngayong umusbong na muli ang anino, kailangan mo nang tanggapin ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ang liwanag at ang dilim. Ang altar ng ugat. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nakita nila ang isang lumang kuweba binabantayan ng 3 duwende. Pinapasok si Berto. Sa loob may isang ugat na sinlaki ng puno ng niyog, tila nabubuhay, at kumikislap sa ilalim ng lupa. Dito ka isinilang, Ani Lunti, at dito ka rin dapat magsimulang muli. Ipinatong ni Berto ang kanyang palad sa ugat. Bigla siyang binalot ng liwanag. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng alaala, ang mukha ng kanyang ama, ang unang sigaw ng ina niya nang siya'y ipanganak, at ang tunog ng unang sumpa. Kapag ang liwanag at dilim ay muling magtagpo, ang bagong tagapamagitan ang huhusga sa kapalaran ng dalawang mundo, ang pagbubunyag ng buwan. Muling naglakad si Berto pabalik sa hasyenda. Buo na ang kanyang loob. Tanggap na niya na hindi siya basta tao, hindi rin siya lubos na nilalang. Siya'y anak ng dalawang mundong magkaaway nang sumapit ang ika-11 gabi ng buong buwan muling lumindol. Pumutok ang mga sapa at mula sa ilalim ng hasyenda ay umahon ng isang anyong anino, walang hugis, walang mukha, ngunit may presensya ng karimlan. Nagpakita rin ang espiritu ng kanyang ina. Berto, tinig ng liwanag. Nandito ako, anak. At sa gitna ng dalawang puwersa, liwanag at dilim, nakatayo si Berto. Sa kanyang kamay, hawak ang gulok ng kanyang ina at ang baston ni Lunti. Pinag-isa ang dalawang agimat. Kung kailangang ako ang maging daan para sa kapayapaan, tatanggapin ko. Ang huling gabi sa hasyenda. Sa ilalim ng pinakamaliwanag na buwan ng taon, ang Hacienda Villamor ay nabalot ng hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang mga kalamansi sa taniman ay tila yumuyuko, waring nakikiramdam sa paparating na banggaan ng dalawang puwersa. Sa gitna ng hasyenda, sa dating altar ng kasamaan na ngayoy napalitan na ng mga halamang ligaw at batong banal, nakatayo si Berto, bit-bit ang pinagsanib na gulok ni Aling Rosa at baston ni Lunti. Sa kanyang mga mata ay bakas ang paghahanda, sa kanyang katawan ay dumadaloy ang kakaibang enerhiya ng kalikasan at karunungan ng mga duwende. Paglitaw ng anino, mula sa kailaliman ng lupa ay umangat ang anino, isang malausok na nilalang na may maraming mata, mahahabang galamay at boses na tila galing sa bangungot. Ikaw ang hadlang, anak ng traidor. Ikaw ang bunga ng kasalanan. Ako ang tagapagmana ng dilim, at ngayon, kukunin ko ang karapat-dapat na akin. Bumigat ang hangin. Ang paligid ay biglang dumilim, tila ninakaw
Nang anino ang ilaw ng buwan, umiyak ang hangin, nagliyab ang mga dahon, pumalahaw ang mga hayop sa kagubatan. Ngunit nanatiling matatag si Berto ang laban. Ang unang salpok ng kapangyarihan ay parang lindol. Tumalsik ang lupa sa paligid, nagkalaglagan ang mga bunga ng kalamansi. Sa bawat galaw ng anino, sumisirit ang itim na usok, sinusubukang balutin si Berto. Ngunit sa bawat ikot ng kanyang baston, isang liwanag mula sa pinagsamang bertud ng lupa at hangin ang lumalaban. Hindi ako anak ng kasalanan, sigaw ni Berto. Ako ang tagapamagitan ng liwanag at dilim. Ginamit niya ang kanyang pinagsanib na lakas upang ilabas ang sinaunang orasyon ni Lunti. Sa ngalan ng lupa at diwa, putulin ang ugat ng kasamaan at ibalik sa sinapupunan ng ina ang halimaw ng gabi, ang sakripisyo. Ang anino ay sumigaw, isang ungol na kayang basagin ang mga pandinig ng mortal. Ngunit sa huling sandali lumitaw ang anyo ni Aling Rosa, naglalakad mula sa ulap ng liwanag. Siya'y muling nagpakita. Hawak-hawak ang sagradong punla na matagal niyang iningatan. Anak, ito ang buto ng simula, ang binhi ng paghilom. Hinawakan ni Berto ang binhi at ipinukol ito sa pusod ng hasyenda kung saan nagbukas ang isang bitak ng lupa. Agad itong sinipsip ng kalikasan at sa isang kisap mata sumabog ang puting liwanag mula sa kailaliman. Bumulwak ang liwanag, pinunit ang katawan ng anino at tila napunit-punit ito sa kawalan. Hindi na lamang napigilan ng sigaw, kundi pati na rin ng liwanag ng pag-ibig at sakripisyo. Ang kapayapaan, pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang liwanag ng buwan. Ang hangin ay naging preskong muli at ang mga halaman ay tila nanumbalik sa kasiglahan. Si Lunti, kasama ang iba pang duwending, nakatago sa mga lilim ng mga puno, ay lumapit kay Berto. Ginampanan mo ang tungkulin ng higit pa sa isang tao. Hindi lang bilang tagapag-alaga ng hasyenda, kundi bilang tagapamagitan ng mga daigdig. Tahimik lang si Berto, napaupo siya sa lupa, pagod ngunit payapa. Pagbabalik sa simula. Makalipas ang mga buwan, naging kilala si Berto hindi lang bilang trabahador, kundi bilang bantay ng hasyenda, isang tagapagpanatili ng balanse sa pagitan ng tao, kalikasan at mga nilalang na hindi nakikita. Ang mga kalamansi ay lalong lumago, ang lupa ay naging mas mataba at ang mga duwende ay malaya ng gumalaw sa paligid. Wala na ring takot ang mga tao sa paligid ng hasyenda. Ang dating lugar ng kasakiman ay naging santuwaryo ng kabutihan. Si Berto ay hindi na lamang binatang trabahador. Siya na ngayon ang simbolo ng pag-asa, wakas